Pasok sa listahan ng CNN ng pinakamagagandang Chinatown sa buong mundo, ang Binondo sa Maynila. Kaya sa Barangay Saksi, inalam namin kung ano mga tanawin at pagkain ang nagpaangat sa Chinatown ng Maynila. Saksi si Cesar Apolinario. Wala mang okasyon, may ilang lugar daw sa Maynila na tila araw-araw na pista, ang Chinatown ng Binondo. Kanina nga sa aking pagbisita, nagagandahang arko ang aming nakita. Buhay na buhay ang kulturang Chino sa hilera ng mga tindahan. Kasi marami silang mga activity. Tapos, kagaya ng mga Chinese New Year, mga ganun, sa Mooncake Festival. At eto pa, mga kalesang nagdadagdag kulay sa Binondo. Dito sa Chinatown, marami kalesa, di ba? Oo. Ito na kasi sakain nung mga panahon pa ng Kastila. Oo. Kasama ng Binondo expert na si Ivan Mandi, pinuntahan ko ang estatwa ni Tong Pin, kung kanino rin ipinangalan ang isang kalye rito. Tinulungan niya ang himagsikan sa pamamagitan ng pagbigay ng pera. Siyempre, kailangan mo din ng pera. Oo, kasi negosyante. Pinasyalan din namin ang lumang simbahan ng Binondo o ang Nuestra Señora del Rosario. Sa altar nito matatagpuan ang rebulto ng unang Pinoy na santo na si San Lorenzo Ruiz dahil taga Binondo pala siya. Doon mo makakita yung kakaibahan ng Binondo sa ibang Chinatown, sa ibang bansa, no? Saan mo makakita ng Chinatown na ang landmark mo, Binondo Church. isang simbahang katoliko na mahigit 400 taon niya. Hindi lang isa, dalawa. Sa dami ng makikita, di na raw dapat ipagtakang pasok ang Binondo Chinatown ng Maynila sa listahan ng CNN ng mga pinakamagagandang Chinatown sa buong mundo. Kahilera ng mga Chinatown ng Cuba, India, Thailand, South Africa, Australia, Canada, Amerika at Inglaterra. Pero bukod sa tanawin, kinilala rin ang ilang kakaibang pagkain sa Binondo na siyempre di ko pinalagpas. Sakaling ito pa lang, literal akong napasubo sa food trip. Yung itlog na binabaon sa lupa ng 8 linggo. Ayun. Ang Masarap local ito, version sa Pilipinas ay ano nga ba? Itlog na pula. maalat. Medyo hawig siya. Hindi mo kasi pwedeng sabihin pareho kasi ibang lasa. Ang itim, kaya pala ulit ba? Mix ba? Oo. Pangsabaw. Makikita mo yung pinagsanib na Chinese tsaka Pinoy. Kaya nga tinatawag na Chinoy ngayon. Dahil nakakapagod ang lakaran, next stop naman namin ang isang cafe kung saan matitikman ang sikat na soup number 5 na pampatibay raw ng tuhod. Kada tikim mo talaga ng sabaw, parang may init. May init. Kasi Mainit siya, may, pag may init pumasok, din. may init din. Kasi nga may 5 kind of herbs din dito, no? At Ano very, yun? very rich talaga, no? Like? Nandiyan yung berries, tongkuy, ginseng. Hindi naman daw dapat umuwi ang mga bumibisita rito nang walang pampasalubong na hopya o mooncake. Sa pinagalong kultura ng China at Pilipinas, hindi katakatakang may umusbong na pwedeng may pagmalaking the best in the world dito. Tanawin man yan o pagkain, o kahit pa nga ang galing sa pagtanggap sa bisita, masasabi ang proudly Filipino. Para sa Barangay Saksi, Cesar Apolinario, nag-uulat.